Mga kapasok, isa lang ang aking hinihiling. Ipakita natin na kaisa tayo kay Kai Sotto sa kanyang pangarap at sana full support lang tayo kahit anong mangyayari. Paki-subscribe lang po kung kaisa ka namin. Click the subscribe button now. Boom! Pasok! Mga kapasok, ngayon ay pwede na nating sabihin ang bagong team ni Kai Sotto. Kai Sotto will play for Yokohama B Corsairs sa Japan B-League. Yan ang latest na nakuha natin sa ating source. Although ayaw pa sana nating pangalanan ang team dahil hindi pa official, pero lumabas na kasi sa ibang website na sa Yokohama B Corsairs maglalaro si Kai Sotto. Kaya hindi na natin hino-hold back ang ating information. Tama po ang balita. Ang Yokohama B Corsairs ang new team ni Kai Sotto. Pero again, ito ay 99% pa lamang dahil meron pang possibility na mahihila siya patungong Europe. Dahil according sa ating nakuhang impormasyon, ay merong at least 2 European teams ang interested kay Kai Sotto. Pero it's a long shot sa ngayon. Pero alam nyo naman na malakas ang agent ni Kai Sotto, kaya anything can still happen. At pwede pang mapurnada ang transfer ni Kai Sotto sa Yokohama B Corsairs until magkaroon ng official announcement si Kai Sotto o ang Hiroshima Dragonflies o ang kanyang bagong team. Pero sa ngayon, 99% sa Yokohama B Corsairs maglalaro si Kai Sotto. And in fact, kung walang problema, ay mapadali ang transfer ni Kai Sotto sa kanyang bagong team. At baka, as early as December 16 or 17, mag-debut na si Kai Sotto sa Yokohama B Corsairs against Nagoya Diamond Dolphins. Nakapagtataka naman talaga dahil hanggang ngayon ay napakatahimik pa ng kampo ni Kai Sotto. Kaya I have a feeling na isa sa nakapagpatagal sa transfer ni Kai Sotto ay ang mga European teams na gustong kukunin siya. For sure, hindi na magkakamali si Kai Sotto. Ngayong merong another legitimate chance of playing and developing his skills sa Europe with a chance na makuha ang European style of play na katulad ni Nikola Jokic, Alperen Sengun, Kristaps Porzingis at marami pang ibang mga European big men na nag-dominate ngayon sa NBA. At kung ako si Kai Sotto, ay gagawin ko ang lahat to get out of Japan B-League and will bring my talent to Europe. Well, I have nothing against Japan B-League, pero nakita na natin kung papaano ginamit si Kai Sotto last year at ang style ng Japan B-League. And it is not the best fit sa development ni Kai Sotto dahil hindi na ma-maximize ang kanyang talent. Palaging isolation play kasi sa Japan, and Kai Sotto is much effective sa European style of play. Meron kasing shooting and he likes to play within a system. Kaya nga nang naglaro si Kai Sotto kay Coach Tab Baldwin ay napakaganda ng kanyang pinakita dahil naka-atake siya sa basket galing sa mga magagandang plays. Hindi katulad sa Japan na naghihintay lang siyang subuan ng bola. At kapag makikita ng mga NBA teams na kaya ni Kai Sotto ang Europe, ay ito na ang ultimate sign na gagawa ng decision ang mga NBA teams na subukan si Kai Sotto. Pero as of now, ay again 99% si Kai Sotto ay sa Japan B-League pa rin maglalaro from Hiroshima Dragonflies to Yokohama B Corsairs. Kahit ang Osaka Evesa at ang Wolves Vilnius, isang Lithuanian professional basketball team, ay gusto rin ang services ni Kai Sotto. Interested ka ba sa balitang maraming mga European teams ang gustong kukunin si Kai Sotto? Paki-comment lang po ng yes sa baba at abangan ang aming mga susunod na videos. Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself.
Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Soto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Soto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Samantala, sino talaga ang dapat hahawak ng game ball? Ang Milwaukee Bucks kaya or ang Indiana Pacers? Yan ang ating balita ngayon, pero bago yan, ay pakiclick muna ang subscribe button bilang pamasko niyo sa amin. Namamasko po. So balik sa ating balita. Dapat bang sa Milwaukee Bucks ang game ball dahil sa 64-point game ni Giannis Antetokounmpo o dapat sa Indiana Pacers dahil sa kanilang rookie? FYI, kinukuha ang game ball as a symbolic recognition that highlights exceptional performance or milestones achieved during a game. So sa madaling salita, ang game ball ay kukunin ng isang player o team bilang remembrance sa kanyang magandang laro. So ayon, sinugod ni Giannis Antetokounmpo ang tunnel na parang leon na susugod sa kalaban. Dahil di umano, kinuha ng Indiana Pacers ang game ball at ayaw ito mangyari ni Giannis, so nagkagulo tuloy. Dapat kasi nasa kanya ang game ball dahil sa kanyang 64-point performance game. Pero may sagot dito ang coach ng Indiana Pacers na si Rick Carlisle. Paliwanag ni Coach Rick na kaya daw kinuha ng Indiana Pacers ang game ball dahil para ito sa kanilang rookie na si Oscar Tshiebwe na nakakuha ng kanyang unang punto sa NBA game. Itong si Oscar Tshiebwe ay galing Congo na nasa two-way contract ng Indiana Pacers affiliate G-League team at kinuha ng Indiana Pacers. Kaya daw kinuha nila ang game ball para souvenir kay Tshiebwe. Pero laking problema dahil ang Bucks player na si Giannis Antetokounmpo ay naka 64 points rin. Career high ito ni Giannis at franchise record pa ng Milwaukee Bucks. So sino kaya sa dalawa ang deserve na kukuha sa game ball? Kaya lang naunahan ang Bucks sa pagkuha ng game ball at nasa Pacers na. So mga kapasok, sa palagay nyo, sino kaya ang dapat kukuha ng game ball? Paki-comment lang po sa baba. Thank you.